Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Walang kamalay-malay si Ralph na kasama ni James si Dave. Lasing na ito at hindi na kinaya pa ang nagmaneho, kaya inihatid na lamang ni James kasama ang babae nito. Lulan naman si Dave sa kotse ng binatang aktor habang nakasunod sa mga ito. Sinadya talagang lasingin ni James si Ralph upang magawa ang kanilang nabuong plano. Nang nakarating na sila sa gusali kung saan isa sa kondo ay pag-aari ni Ralph, ay hinintay muna ni Dave na makapasok ang tatlo bago siya sumunod sa mga ito. At dahil nga lasing na lasing si Ralph ay ang babae na rin ang nagbukas ng pinto, habang akay-akay naman ni James ang lasing na kaibigan. Bago tuluyang pumasok ay pasimple itong lumingon upang tiyakin na nakasunod lamang sa kanila si Dave. Tinanguan siya ni James bilang hudyat na papasok siya dahil naiwang bukas ang pinto. Ang lansa! Maarteng wika ng babae. Maging si James ay naamoy rin. Naulanigan nila ang tila ng hihinang tinig. Jace? Sambit ni James. Ungol pa rin ang naririnig nila. Binitiwan ni James si Ralph dahilan ng pagbagsak nito sa sahig. Patagbong tinungo ng binata ang isang kwarto upang tingnan kung ano ang nangyayari sa dalagang nandoon. Oh my God! Jace! What happened to you? Bakit ang daming dugo? Bulalas ni James nang nabungaran ang dalagang basang-basa ng dugo. Namumutla at halatang hinang-hinana. Doc! Si Jace! Tawag nito kay Dave at saka dinaluhan ang dalagang hinang-hina at tuluyan nang nawalan ng malay. What happened? Hindi na naituloy ng binata ang kanyang sasabihin nang makita ang dalagang wala ng malay. Patagbong lumapit sa mga ito at wala ano-anong binuhat ang dalagang duguan. Hey! Anong ginagawa ninyo? Turan ng babae subalit hindi na nila pinansin. Ralph! Wake up! Kinuha yung babae. Pilit ginigising ni Jean ang lalaking lasing. Bumalikwas ito ng bangon at saka kandadapang pinuntahan ang kwarto ni Jace. Nahimasmasan ito nang wala sa oras nang makita ang dugo sa ibabaw ng kama. Wait for me here, susundan ko sila. Wait for me here, susundan ko sila. Wika nito, saka lumabas. Hey, sasama ako. Saad nito at saka sumunod sa binatang nawala sa kalasingan dahil sa nakita. Kulang na lamang ay paliparin ni James ang kanyang kotse. Makarating lamang kaagad sa malapit na ospital. Tahimik na nakatiimbagang pinagmamasdan ni Dave ang dalagang nakahiga sa kanyang mga hita. Malayong malayo na ito sa itsura nito dati. Kung hindi pagmamasdan ng mabuti ay hindi na makikilala ng kahit ng mga kakilala nila. Para ring hindi buntis ang dalaga. Jace, hold on. Bulong niya rito. Nangangatog ang kanyang mga tuhod dahil sa kaba na kanyang nararamdaman. Sumigit-sit ang gulong ng kotse ni James nang pumarada ito sa harap ng St. Luke's dahil iyon ang pinakamalapit. Umibis si James upang tumawag ng nurse. Mabilis naman ang naging galaw ng mga nurses on duty. Hindi na alintana ni Dave na namarkahan ng dugo ang puti niyang polo. Sumunod sila ni James hanggang sa loob. Sir, bawal po kayo sa loob. Saad ng nurse nang naipasok na sa emergency room si Jace. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating na ang doktor na mag-aasikaso sa dalaga. Anong nangyari? Pumahangos na si Ralph.
Pare, paano ka nakarating dito? Takang usisa ni James. Nahimasmasan ako nang ginising ako ni Jill, lalo na nang nakita ko ang dugo sa kama. Where is she? Kumusta ang mag-ina ko? Tanong ni Ralph. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo. Anas ni Dave at mabilis na inundayan ng suntok si Ralph. Sapol ito sa panga. Kulang pa yan sa mga ginawa mo kay Jace. Hayop ka, Ralph. Kapag may nangyari sa kanya, wag na wag kang magpapakita sa akin. Sumunod niyang sabi. Gago ka pala eh. Mag-ina ko yan. Sigaw ni Ralph. Mag-ina? Pagkatapos mo silang pabayaan? Kung alam ko lang na tatratuhin mo siyang parang hayop, sana hindi ko na siya ipinaubaya sa'yo. James, ilayo mo muna rito ang kaibigan mo. At baka kung anong magawa ko. Galit na wika ni Dave. Hindi ako aalis dito. Matigas na sabi ni Ralph. Umalis ka. Kung ayaw mo ngayon mismo kita ipadampot. Banta ni Dave. Pare, halika na. Bumalik na lang tayo bukas. Yakag ni James kay Ralph. Bitiwan mo nga ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Galit na sabi ni Ralph sa kaibigan. Binitiwan naman ito ni James. Nauna pa itong umalis dahil alam nitong hindi nagbibiro si Dave. Doc, update me whatever happened. Saad ni James. Tumango lamang si Dave. Pagkaalis ng dalawa ay siya namang bukas ng pinto ng emergency room. Mabilis siyang lumapit doon. Doc, how is she? Agaran niyang tanong. Doc, we need to take the baby out. She is in critical condition. Isa sa ilalim namin siya sa cesarean. Sagot ng doktor. How's her baby po? Tanong ni Dave. I'm sorry, Doc, but the baby died a few minutes ago. Mabuti at nadala ninyo kaagad dito. If not, maaring hindi na siya nakaligtas. She needs blood too. Type A+. Diretsahang sagot ng doktor. Pakiramdam ni Dave ay binagsakan siya ng langit dahil sa hindi magandang nangyari. Parang gusto niyang sisihin ang sarili. Doc, we're in hurry. I need your decision right away. Kilala naman sa hospital na iyon si Dave. Gawin po ninyo ang nararapat, Doc. Sagot niya. Okay, ililipat namin siya sa operating room. Iniwan na siya ng doktora. Inilabas si Jace mula sa emergency room. Hinawakan pa ng binata ang kamay nito habang papunta ron. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Alam niya kung gaano kamahal ni Jace ang kanyang dinadala. Dahil sa nangyari ay hindi na siya nagdalawang isip na ipaalam sa pamilya ni Jace ang nangyari. Paroot parito ang lakad niya habang naghihintay na matapos ang operasyon. Nagdadalawang isip naman siyang tawagan si Freya dahil 10 oras na ng gabi at alam niyang pagod din. Iniisip niya kung paano sasabihin kay Jace ang mga nangyari, lalo na ang pagkawala ng dinadala nito. Lumipas ang halos 4 na oras. Bumukas ang pinto ng operating room. Doc, heto na po ang baby. Malungkot na wika ng nurse. Agad niyang nilapitan ito. Malinis na ang baby at binalutan ng puting tuwalya. Hinaplos ni Dave ang pisngi ng walang buhay na sanggol. Kasunod ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. I'm sorry, dear angel. Daddy Dave love you so much. Bulong niya rito at saka hinagkan. Doc, dadalhin ko muna siya sa nursery. Maya-maya ay saad ng nurse. Sige, pakiayos na lang siya. Pagkagising ng mami niya, saka ko pa ipapaayos ang pagpapalibing sa kanya. Sagot ni Dave.
Sige po. Iniwan na siya ng nurse. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Ilang minuto ang nakalipas ay nilabas na rin si Jace mula sa operating room. Doc, she's still in need of 1 bag of blood. Isa lamang ang mayroon kami dahil mahirap hanapin ang blood type ng dugo niya. Saad ng doktor. Her family is on their way here po. Sagot ni Dave. Okay, follow me then. Saad ng doktor. Tumango lamang si Dave. Hindi naman kaila sa mga ito na isa siyang doktor dahil kilala rin naman ang binata bilang isang international dermatologist. Inaayos ng mga nurse si Jade sa hospital bed at saka iniwan. Lumapit siya rito at hinaplos ang noo ng dalagang tulog. Lubog ang ilalim ng mga mata nito at maputlang maputla. Napayuko siya sa gilid ng kama habang hawak ang kamay ng dalaga. Hindi na niya namalayang nakatulog siya. Tapik sa balikat ang gumising kay Dave. Mag-alas 9 ng umaga. Rian? Sambit niya nang namulatan ang kababata ni Jace. Iya, kasama ko pala sila. Wika nito sabay lingon sa gawing likuran. How's my princess, iho? Jace, baby, we're here. Wake up. Agad na tanong ng ina ng dalaga habang umiiyak. Where's our little angel? Formal na tanong naman ng ama ng dalaga. Nasa nursery po, tito. But she's gone po. Sagot ni Dave. Lalong humagulhol ang ina ni Jace. I'm sorry po if I rescued her late. Hindi ko po kasi siya nakokontak, kaya hindi ko po nalaman kaagad ang kalagayan niya. Hinging paumanhin ni Dave. You don't have to apologize, iho. May kasalanan din kami sa mga nangyari. Dahil sa sama ng loob namin sa kanya, pinabayaan namin siya sa desisyon niya. Sagot ng ama ni Jace. Nasaan ang magaling na nakabuntis sa kanya? Tiimbagang tanong ng kapatid ni Jace. I'm sure he will come later po. Sagot ni Dave. Mabuti pa, umuwi ka muna, Dave. Kami na muna ang bahala sa kapatid ko. Saad naman ang isa pang kapatid ni Jace. Nakita kasi nitong puro parindugo ang damit ng binata. Okay po, babalik din ako kaagad. Siya nga po pala, she's in need of 1 bag of blood type A+. Saad niya sa mga ito. I will donate. Saad ni Jazz, panganay nila Jace. Tinapik niya sa balikat ang dalawang lalaki. Nagpaalam siya ng maayos sa mga ito. Nagtaksi na lamang siya. Dadaanan niya ang kanyang kotse sa bar nila Brian. Habang nasa daan ay tinawagan niya si Freya at ipinaalam ang nangyari. Pagkatapos ay si James naman. Hindi gaanong matagal ang pag-uusap nila. Ipinaalam lamang niya rito na dumating ang mga magulang ni Jace at ang nangyari sa sanggol na dinadala ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Traidor ka, James. Pabungad ni Ralph sa kaibigang nadatnang nakaupo sa sofa sa living room. Mabuti naman at gising ka na. Siguro ngayon makakausap ka na ng matino. Sagot ni James. Anong akala mo sa akin? Loko-loko? Galit na turan ni Ralph. Hindi nga ba, pare? Hindi nga ba, pare? Alam mo ba, nang dahil sa ginawa mo, namatay ang sarili mong anak? Diretsahang wika ni James. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan para lamang pagtakpan ang ginawa mong katrayduran. Sagot ni Ralph. Tarantado ka talaga, Ralph. Sana lang mapatawad ka ni Jace. Siya nga pala, dumating ang mga magulang niya. Nandoon sila sa ospital.
Sagot ni James. Dadalawin ko si Jace. Hihinga ko ng tawad. Saad nito. Good luck. Sambit ni James. Sangkot ka rin naman sa mga nangyari. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mapupuntang muli si Jace sa akin. Wika nito. Huwag mo akong idadamay sa kagaguhan mo, Ralph. Hindi ko sinabi sa'yo na gawin mo siyang alila at tratuhing parang hayop. Galit na turan ni James. Hugas kamay na ganon. Saad ni Ralph. Malinis ang konsensya ko, Ralph. Handa akong tumayong testigo laban sa'yo. Alalahanin mo. Alam ko lahat ng katarantaduhan mo. Lahat ng ginawa mo kay Jace. Ipapaalala ko rin na ginagahasa mo siya, kaya napilitan siyang makipag-live-in sa'yo. Dahilan ng pagtalikod niya sa mga magulang niya. Walang pag-aalinlangang wika ni James. Inundayan ito ni Ralph ng suntok. Nakakalokong ngiti lamang ang iginanti ni James dito at saka iniwan. Dahil isang public figure ang binatang aktor at kilalang tao naman si Dave sa larangan ng pagiging mahusay na dermatologist, ay kaagad na naitabloid. How is she? Tanong ni Elena kay Dave. Is still unconscious, but she is safe now. Sadly, her baby is gone. Malungkot niyang tugon. Kawawang anghel. Saad ni Elena. Teka, paano mo nalaman? Tanong ni Dave. Nasa dyaryo kayo. Ano pa ba nga asahan mo? Lalo na't pareho kayong kilala ni Mr. Madrid. Saad ni Elena na ang tinutukoy ay si James. Aalis na ako, Len. Magpapalit lang ako. Babalik din kaagad ako sa ospital. Paalam niya. Sige, dadalaw na lamang kami kapag nagising na siya. Sagot ni Elena. Okay, I just want to be at her side at this moment. Saad ni Dave. Napangiti si Elena. Don't ever let her go again. Wika nito pagkatapos. Never. Sambit ni Dave. Good luck. Sambit nito. Thanks. I go ahead. Paalam ni Dave. Tumango na lamang si Elena. Maya-maya ay binabaybay na niya ang daan pauwi sa kanyang kondo. Hayop ka? Hasik ng kapatid ni Jace na si Jake kay Ralph, kasunod ng suntok. Sa pulsa pa nga ang binata. Ang kapal ng mukha mong magpakita rito pagkatapos ng ginawa mo sa kapatid ko? Sigaw nito sa mukha ni Ralph. Hindi akong may gawa niyan sa kanya. Pagsisinungaling nito. At sinong maniniwala sa'yo? Tarantado ka, Ralph. Pagkatapos mong buntisin ang kapatid ko, ginawa mong parang aso. Tingnan mo ang itsura niya. Ang dinadala niya, ayon wala ng buhay. Kawawang anghel. Tinanggalang makita ang liwanag ng mundo ng sarili niyang ama. Turan naman ni Jazz. Gusto kong makita ang anak ko. Saad nito matapos marinig ang sinabi ng kapatid ni Jace. Don't dare. Wala kang karapatang tawagin siyang anak. Lalo na ang makita siya. Umalis ka na. Mariing wika ng ama ni Jace. Huwag niyo namang ipagkait sa akin ang anak ko. Wika nito. Aalis ka o babasagin ko yung pagmumukha mo. Banta ni Jake. Walang ibang ekspresyong makikita sa mga ito kundi galit kay Ralph. Wala itong nagawa kundi ang umalis. Tiyak na hindi magdadalawang isip ang mga ito na saktan siya. Or worse, ipakulong ora mismo. Jay's family is one of the powerful clan. Kaya anumang oras ay magagawa ng mga ito ang gusto, lalo na't sila ang nasa katwiran. Bago naman nagtuloy si Dave sa St. Luke's, ay dumaan muna siya sa department store.
Mabilis lang siyang nag-ayos kanina dahil gusto niyang makabalik kaagad sa ospital. Ni kumain ay hindi niya ginawa. Sobrang pag-aalala ang nararamdaman niya para sa babaeng tanging tinatangi ng kanyang puso. Kailangan niyang mamili ng ilang gamit ni Jace at mga kailangan ng dalaga. Kapag nagising na, hindi na siya nahiyang bumili ng undies para sa dalaga. Nang nabili na niya ang lahat ay nilisan na niya ang department store at nagtuloy na sa ospital. Nahiling niyang sana igising na ang dalaga pagdating niya. Nais na niya itong yakapin upang ipadama ang pagmamahal niya rito. That he still loves her after all. Tuluyan na bang makuha ni Jace ang babaeng pinakamamahal? Abangan ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento.